4 na araw bago ang Undas Weekend, maaga na sa mga pantalan ang ilang biyahero. Mahigit 2 milyon ang inaasahang daragsa sa mga pantalan, kaya naman sinita ng Transportation Department ang mga shipping line na wala pa ring online ticketing at booking. Nakatutok si Oscar Oida. Hindi naman daw sa sobrang excited, pero umaga pa lang kanina, ready ng umol aboard ang 60 anyos na si Aling Armida papuntang Bacolod. Kahit ang biyahe ng barko, bukas pa pala ng tanghali. Matagal na daw siyang di nakakauwi sa kanila, kaya nag-leave na siya sa trabaho para makauwi ng maaga. Payag naman si ma'am kay matagal naman ang ticket namin, 1 buwan na. Isang September pa ako nagpaalam sa kanya eh. Mukhang maganda naman ang timing ni Aling Armida dahil ayon sa pamunuan ng Northport Passenger Terminal, nasa 700 hanggang 1,000 lang na pasahero ang inaasahan nila ngayong araw. Sa Thursday at Friday pa raw ang inaasahan nilang pinakadagsa ng mga biyahero at posibleng umabot sa 3,000. Sa mga hindi pa po nakakabook ng ticket, mas makabubuti po kung mag-book na sila online sa mga website ng shipping line para dire-diretso na po pagpasok nila ng terminal, no? Bagamat meron po tayong mga mabibiling ticket dito sa mga ports natin, mas maganda pa rin po kung meron na kayong sure na ticket kapag nakabook na online para dire-diretso. Pero sa pag-inspeksyon ng Batangas Port kaninang umaga, lumabas na hindi pa lahat ng shipping lines ay meron ng online ticketing at booking. Mas mahirap minsan ang pagmo-monitor, no, kapag hindi online, yung kung sumusobra ang ating pasahero. Yung sinasabi natin overloading, especially in sa mga ganitong panahon, undas o holiday season po, no. So kailangan talaga natin yung online. Kaya sinabi ko sa ating Marina na mag-i-impose talaga ako strictly ng online ticketing. Kasama ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez, si PPA General Manager Jason Tiago sa pagtingin sa pasilidad at operasyon sa pinakamalaking port passenger terminal sa bansa. Sa may ticketing booth pa lang, may napagsabihan agad ang kalihim. Tinatayang aabot sa 2.2 milyong pasahero ang dadaan sa mga pantalan mula October 27 hanggang November 5, lalo't idineklarang special non-working day ang October 31. Mas mataas ito kung ikukumpara sa 1.9 milyong na itala noong nakaraang taon. Pagtitiyak ng pamunuan ng Philippine Ports Authority, naka-full deployment ang lahat ng kanilang mga personnel. Pinag-ibayo rin daw ang koordinasyon sa Philippine Coast Guard at PNP Maritime Group para sa seguridad ng mga pasahero. Bukas din ng 24/7 ang malasakit help desk sa lahat ng pantalan para tumulong sa mga nangangailangan. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, fully book na rin ang mga biyaheng pa-Bicol mula po sa PITX. Ininspeksyon na rin ang mga bus at mga drivers sa kanilang bus terminal sa Cubao habang naka-heightened alert na rin sa mga paliparan. Nakatutok si Darlene Kai. Mag-advanced booking sana si Roger na pauwing Sorsogon sa Huwebes pero wala na siyang mabiling tiket dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITEX. Nagpa-reserve ako ngayon wala So, full na Kaya magcha-chance passenger na lang siya. Fully booked na rin ang biyahe ng ilang bus pa Legazpi at Pio Duran sa Albay at Pairiga, Camarines Sur, hindi lang para sa araw na ito kung hindi hanggang Biyernes na. Yan mismo ang iniiwasan ng ilang pakatanduanes na maagang bumili ng tiket. Mabuti nakakuha naman kami ng 2 slots pa. 2. Pero mapunuan na po. Punuan na. Si Maria noong weekend pa bumili ng tiket online. Alam ko pag mga ganitong season talagang mga fully booked na ang mga bus lines. Kaya ako ngayon ako umuwi. Ayon sa pamunuan ng PITEX, madaragdagan pa naman ang mga biyahe sa mga susunod na araw. Nakakuha tayo ng commitment sa kanila na magbibigay ng mga additional buses. And also, nakakuha rin tayo ng commitment sa DOTR at LTFRB na mag-i-issue sila ng mga special permit. Sa mahigit 2 milyong pasahero na dito sasakay para sa Undas, karamihan ay inaasahang babiyahe sa Huwebes at Biyernes. Pero may mga mauuna na dahil simula na ng 1 linggong wellness break ng mga eskwela. Ang magandang epekto niyan, may spread out yung mga pasahero natin. Hindi tayo mabubulunan, hindi magkakaroon ng congestion at hindi magkakaroon ng pagsisikip.
Sa pag-ikot naman ng Land Transportation Office sa mga bus terminal sa Cubao, Quezon City, ay sinilip kung may fire extinguisher at early warning device ang mga bus. Sinita ang ilang nakitaan ng paglabag. Kagaya nung sa ilaw, yung taillights, reverse lights, although mga basic pero napaka-importante lalo na pagka bumabiyahe ng gabi. Ginamitan din ng breathalyzer ang ilang bus driver para malaman kung nakainom sila. Chinek din ang gulong ng ilang bus. Dumudulas pagka mga walang thread, dinadaan nila sa kapal, wala sa kapal yan nasa thread. Naka-heightened alert na rin ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAA para bantayan ang mga paliparan para sa kaligtasan ng mga pasahero ngayong undas. Inaasahang tataas ng 1 milyon ang bilang ng mga pasahero para sa mga buwan ng Oktubre at Nobyembre ngayong taon kumpara sa parehong panahon noong 2024. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Naghabol ang marami sa huling araw ng paglilinis sa Manila North Cemetery ngayong Lunes. Wala pa mang undas ay abot 50,000 ang dumalaw roon na inaasahang aabot sa 2 milyon ngayong weekend. Nakatutok si Marisol Abduraman. Buhay na naman ang Manila North Cemetery habang papalapit ang araw ng mga patay. Sa loob, may mga nag-aayos ng ilaw at marami naglilinis. Lalo tuling araw ngayon na pwede yang gawin bago ang undas. Nagkataong October 27 ang nakasanayang petsa ng paglilinis ng pamilyang ito. Kamatayan po ng asawa ko kasi diretso pintura na. Taon-taon po, 27 po kami pupunta. Nagpipintura na rin. Naabutan naman namin ang pamilyang ito na abala sa pag-aayos ng bulaklak sa punto ng kanilang mga mahal sa buhay. Kada undas talaga sila dumadalaw, pero inagahan ngayong taon. Mahirap na po pumunta ngayon kapag yung maraming tao, mas lalo po may nagkakaedad na kami. Kailangan po medyo hindi na masyadong crowded para medyo malayo po kami sa maraming pong sakit. Ayon sa Manila North Cemetery, nung nakarang linggo pa may mga dumadalaw. Kahapon nga, umabot sa 50,000 ang mga nagpunta sa sementeryo. Nagulat kami 8 days, 9 days pa before November 1, dumalaw na sila. Pero inaasahan nilang aabot pa sa 2 milyon ang dadalaw sa mismong undas dahil weekend ang November 1 at 2. Ngayon pa lang, nakabantay na ang mga pulis at mga tauhan ng sementeryo sa 54 na ektaryang sementeryo. Bukod sa mga tauhan ng lokal na pamahalaan at mga pulis, bantay sarado rin ng mga CCTV camera ang sementeryo na round-the-clock minomonitor para makita ang sitwasyon sa loob at labas ng sementeryo. Bukod sa 64 na CCTV camera, magde-deploy rin ng drone simula October 31. Merong ding live streaming. Para nakikita ng mga kababayan natin na gusto magpunta rito sa Manila North Cemetery, kung ano yung lagay ng trapiko sa loob at labas ng sementeryo. Hinihikayat naman ng pamunuan ang mga may edad at iba pang nasa vulnerable sector na magpunta ng maaga. Habang pwede pa yung sakyan nila bukas, sana dumalaw na po sila. Bukas mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi ang Manila North Cemetery. Bawal mag-overnight. Kasabay naman ang pagdating ng mga kababayan natin sa mga sementeryo ang bigla rin pagsipa ng presyo ng mga bulaklak at kandila ayon mismo sa ilang mamimili. Before yung orchids po, mga 400, ngayon po 600 na. May 800 pa nga po kaya lang syempre medyo mangangambas ka para medyo makamura ka. Ang kandilang araw na pinatirik nila kanina, 75 pesos na ngayon na dating 60 pesos lang. Ayon sa mga nagtitinda, asahang magmamahal pa ang mga ito habang palapit ang undas. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Mga kapuso, tuluyang naglaho ang ilang puntod sa Zamboanga City pero hindi dahil sa kababalagan. Nasira kasi ang isang seawall kaya bumigay ang bahagi ng sementeryo. Nakatutok si Joseph Morong. Wala na kahit puntod na lilinisin ang ilang dadalaw sa sementeryong ito sa Zamboanga sa Undas. Nasira o nahulog kasi sa dagat ang ilang puntod matapos gumuho ang lupang pinalalambot ng mga alon tuwing high tide. Ayon sa barangay, na-report na nila sa City Engineer's Office ang nasirang seawall pero hindi pa rin ito naisasaayos. I am appealing to the national and the city government to construct again the seawall sa tabi ng cemetery natin. Ayon sa Zamboanga City Engineer, na-inspeksyon na nila ang pinsala at naihanda na ang estimate na gastos para sa napinsalang seawall para mahinga ng pondo.
Ang ilang puntod naman nililinis sa pinipinturahan ng ilang kabataang gustong kumita habang nakaisang linggong wellness break sa eskwela. Ganyan din ang racket sa ilang sementeryo sa Bataan kung saan 200 piso ang singil. May ilan na ring bumisita sa mga puntod doon. Gayon din sa ilang sementeryo sa Bohol. Naglilinis na rin sa mga puntod sa Lawag, Ilocos Norte, lalo na mga natabunan na ng mga dahon at basura. Habang sa ilang sementeryo, mabenta na rin ang mga bulaklak tulad sa Rizal. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. May dagdag gastos ang mga biyahero ngayong undas kabilang ang toll sa ilang expressway at malaking taas presyo sa produktong petrolyo bukas. 2 piso ang imamahal ng kada litro ng diesel habang piso at 20 sentimo naman ang itataas ng presyo ng kada litro ng gasolina. May pagtaas din sa presyo ng kerosene na piso at 70 sentimo kada litro. Wala pang anunsyo ang iba pang kumpanya ng langis. Para naman sa mga daraan sa Cavitex, asahan ng mas mataas na toll simula po bukas. Para sa R1 portion ng expressway o yung mula Seaside hanggang Zapote, 39 pesos na ang sigil sa Class 1 o yung maliliit na sasakyan mula sa kasalukuyang 35 pesos. Magiging 78 pesos ang sa Class 2 mula po sa 70 pesos. At 117 pesos ang sa Class 3 o yung malalaking sasakyan tulad ng mga truck mula po yan sa 104 pesos. Sa R1 Extension Segment 4 naman na mula po Zapote hanggang Kawit, 88 pesos na ang sigil sa Class 1, 176 pesos sa Class 2 at 264 pesos naman sa Class 3.